Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash. Patuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo ng Philippine Red Cross sa mga probinsyang naapektuhan ng labis sa pagbahang dulot ng Bagyong Christine. 24/7, walang patid na umaalalay ang mga volunteer, rescuers at staff sa mga nangangailangan. Di alintana ang pagod at puyat sa kabila ng matinding pagkasira ng mga daan at di pa umuupang tubig baha sa karamihan ng mga lugar na inambalos na nagdaang bagyo. May abot lamang ang mga tulong sa ating mga kababayan. Narito ang mga naisagawang deployment at pag-aalalay ng Philippine Red Cross nitong nagdaang araw. Sa Camarines Sur, 3 water tanker ang nakapamahagi ng malinis na tubig sa 3 barangay doon. Nakapagbigay ng 4,000 liters ng tubig sa 67 na pamilya sa barangay Santa Cruz sa Naga City. 5,000 litro naman ng tubig ang napamigay sa barangay Baras sa Minalaba at 5,000 litro rin ang ibinahagi sa barangay Santo Domingo, Bagong Bayan sa Sagrada sa 366 families. Ang Emergency Response Unit ng PRC ay nag-deploy ng 6x6 low-bed truck with amphibian. Nag-deploy ng search and rescue para sa SAR operations sa munisipyo ng Bula, Buhi at Minalabak. Sa ngayon, may clearing operations at assessment na ginaganap sa Malitbog Bridge sa Barangay San Jose, Minalabak. Nakapag-distribute naman ng beneficiary card, inuming tubig at nag-deploy ng 6x6 sa mga barangay ng Baras, Malitbog, Del Carmen at Del Rosario. Nag-deploy ng search and rescue team sa munisipyo ng Bula sa mga barangay nito sa Sagrada, Salvacion, San Roque at Buha. Isang amphibian at land cruiser naman ang mag-iikot para umalalay sa Bula at kasalukuyang inaalam ang entry point nito sa munisipalidad. Nakapamahagi naman ng hot meals ang mga dineploy na tauhan at food trucks sa mga lugar na barangay San Jose, Minalabak Evacuation Center kung saan mayroong 200 katao ang naroon. 370 individuals naman ang nabigyan sa JMR Coliseum Naga City Evacuation Center at nabigyan rin ang mga na-stranded na pasahero sa San Francisco sa Naga City. Sa lalawigan ng Batangas, namahagi ng 2,880 liters ng malinis na tubig ang PRC sa Pansipit Evacuation Center sa 192 na individual at 6,315 litro ng tubig sa Subic Elementary School na mayroong 421 na individual. Sa Laguna, nagpamigay ng Gardenian loaf bread at hot meals sa 298 na katao sa Barangay Bigaa, Cabuyao City at nag-set up ng first aid station sa Niro Joaquin sa Malaban, Binyan. Abangan ang mga susunod pang report ng deployment at pag-alalay ng PRC. Hindi hihinto ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng tulong at iyan ay sa tulong din ng mabubuting donors, partners at volunteers ng PRC. Makailang beses nang nagpadala ng humanitarian caravan ng PRC sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa iba't ibang lugar. Binubuo ito ng food trucks, water tankers, water filtration units, service vehicles, rubber boats, 6x6 rescue trucks, generator sets, emergency telecommunication units at marami pang iba. Ang mga nabanggit na humanitarian assistance ng PRC ay patuloy na ipinapamahagi sa 33 mga probinsyang lubhang naapektuhan ni Christine sa bansa. Sa lalawigan ng Batangas, maayos na nakarating at sinulubong ng PRC Batangas Chapter Satellite Office ang low-bed trailer at tractor head na may isang unit ng payloader para gamitin sa kanilang operasyon sa probinsya. Ang PRC Nueva Vizcaya ay nag-deploy ng Toyota Hilux patungong Camarines Sur na may dalang water treatment unit. Ang mga asset na ito ay karagdagang kagamitan na tutulong sa operasyon sa mga nasabing probinsya. Sa pinakauling caravan na umalis sa PRC National Headquarters, isang Land Cruiser na magagamit sa pag-iikot sa Camarines Sur ang bitbit ng mga staff ng PRC Operations Center at International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o ang IFRC. Patungo sila sa Camarines Sur para pangunahan ang kanilang mga gagawing pag-alalay sa lalawigan. Nakatanggap ng tulong ang mga stranded na pasahero mula sa Pilar sa Sorsogon. Nito lamang October 26,
Mahigit 400 pasahero ang nakadaong na sa Masbate Port matapos ang ilang araw na maipit sa Sorsogon dahil sa bagyong Christine. Inabangan ng PRC, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority para alalayan ang mga pagod ng pasahero mula sa pagkakaantala ng kanilang biyahe. Binigyan sila ng hot meals, tinapay, inuming tubig at tulong medikal mula sa PRC. Naroon din ng ibang assets ng PRC gaya ng ambulansya at first aid station para umalalay sa kanila. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, bago makauwi ang mga kababayan natin sa kanilang pamilya, nararapat lamang na mabigyan sila ng tulong at hindi mapapabayaan. Ipinaabot naman ni Secretary General Gwendolyn Pang ang kanyang pasasalamat sa PRC volunteers at staff sa kanilang walang kapagurang paglilingkod at pagtulong sa ating mga kababayan. Walang tigil rin ang pagtulong at pagligtas ng PRC volunteers sa mga nasalanta sa Cavite na kasalukuyan ay isinailalim na sa state of calamity. Kahit may mga pagbaha pa rin sa ilang lugar, tuloy-tuloy na nilulusong ng mga PRC staff at volunteers ang Dasmariñas, Naik, at Noveleta para iligtas ang mga stranded na residente. Nabigyan naman ng hot meals at donasyong pagkain ang mahigit 500 individual na nasa evacuation center ngayon sa Cavite City, General Trias City at Noveleta. Bukod sa pagkain, mayroon ding emergency medical assistance sa mga first aid stations na itinayo sa mga nasabing lugar. Hindi lamang pagtulong sa pamamahagi ng pagkain o pamimigay ng atensyon medikal ang maaasahan sa mga PRC volunteer at staff. Sila rin ay agad na kumilos sa clearing operation nang humupa na ang baha. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross sa Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Kung meron kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash.